Kaya kung kami kutsain dito ng mga tiga rito sa Europe, na basura rin kami sa kanila. Bumalik kayo doon sa bansa ninyo, mga magnanakaw ang tao doon, mga korap, pinaka-the worst na corruption sa Pilipinas. Di ba kayo na ano nun? Kayo tatawa-tawa na mayayaman dyan sa atin? Utang ina ninyo. Philippines is so corrupt, it's so lousy, that if you kill all congressmen, senators, and the president, we will have a new day. Ano ang konkretong panukalang batas kung meron man kayo para matuldukan ng korupsyon at human rights violation? Kung seryoso talaga ang kasalukuyang administrasyon sa pagtigil ng korupsyon, dapat ito ay nagsagawa ng mga batas na magkakaroon ng immediate prosecution and immediate resolution of corruption cases. Tungkol po sa corruption, noong January, dapat po ay magbibigay ako ng privilege speech sa Congress dahil marami pong nagsusubok sa akin ng mga magsasaka na yung libreng pataba na binibigay ng DA, kinakalakal. Pero wala naman silang ginagawa para matigil ang korupsyon. Marami tayo ngayon, mga bagong mayayaman, karaniwan dyan, mga nanggaling ng Davao, lahat yata ng mga patay gutom sa Davao, dinala sa Metro Manila, sila yung mga bagong mga mayayaman dito, mga bagong milyonaryo. Nakakalungkot isipin sapagkat naghirap tayo para gawin natin presidente ang Rodrigo Roa Duterte sapagkat siya ang nakitaan natin ng pag-asa. Mga kapatid natin Muslim, at kay Congressman Argel Kabakbak na magsasaka party list. Ito gentlemen, tukuyin ko ng problema. Total, alam naman natin pare-pareho na ang problema dito, corruption. Mahigit 4 na trilyon ang ninanakaw sa ating kabambayan taon-taon. Okay? At dahil sa corruption na yan, Hindi, akin na nga yun. hindi Wala ka na nga yung pangamot yan. Okay, sige magkakamot. Hindi kayang pigilan ang korupsyon sa DRMM, hindi rin ito kayang pigilan sa RedGov o sa federal government. Hindi. Pati yung kooperatiba, pag pinunduan mo yan, rakot din mapupunta yung pondo. Tama ba? So, ang political dynasty, pagka itinasa mo yung RedGov na yan at ang federalismo, yan ay pabor sa mga political dynasty. At ang reason for being ng political dynasty ay perpetual corruption para wag sila napapanagot. Ngayon ang tanong ko sa inyo, Congressman Kabatbat at former Makati Vice Mayor Deliante, ano ang konkretong panukalang batas kung meron man kayo para matuldukan ng korupsyon at human rights violation? Ako po muna. Okay. Sa ilalim ng aming 10-point program ng revolutionary government ay ina-address namin numero 1 ang korupsyon sapagkat ito ay pinangako ni Presidente na hanggang ngayon ay wala pang katuparan. Kung seryoso talaga ang kasalukuyang administrasyon sa pagtigil ng korupsyon, dapat ito ay nagsagawa ng mga batas na magkakaroon ng immediate prosecution and immediate resolution of corruption cases. Ang namin dyan, unang-una, ay para mawala yung prolonged na mga prosecution. We want a law that will expand the office of the Ombudsman to all the provinces to immediately prosecute all government officials who commit cases of corruption and graft. Pagkatapos, bibigyan natin ng 90 days, ibig sabihin, 3 buwan lamang in order to resolve the case, file or dismiss. Kung wala namang matibay na ebidensya, dapat ay ibasura ang kaso. Pero kung meron namang matibay na ebidensya, dapat ito ay i-file nila kaagad sa Sandigang Bayan. At pagdating naman sa Sandigang Bayan, kasi ito masama ugali ng Sandigang Bayan na nadidelay lahat ng resolution ng kaso dahil yung mga kaso na ipinail namin nung araw pa, nung kami ay nasa PCGG,
nung kami ay magkaroon ng sequestration of ill-gotten wealth ng Marcos dictatorship, hanggang ngayon ay binibista pa doon at wala pa mga desisyon. Ang aming panukala tungkol din sa Sandigang Bayan, kung natin ang office ban sa lahat ng probinsya, dapat ang Sandigang Bayan ay i-expand din sa lahat ng rehiyon to 17 or 18 regions. There should be a Sandigang Bayan that will decide all graft and corruption cases within a period of 6 months. Ang ibig sabihin noon, 3 months sa ombudsman for prosecution at binibigyan natin ng 6 na buwan para i-convict or i-acquit ang public officials na inakusahan ng kasong korupsyon. Hindi kagaya sa ngayon na ang Office of the Ombudsman umaabot ng 3 to 5 years ang preliminary investigation. 20 years ako nakibaka dyan sa korupsyon. Alam ni Lakayan nung ako ay konsyal at vice mayor sa Makati. Marami ako mga ipinal na kaso, umaabot ng 3 to 5 years ang preliminary investigation lamang. It is unfair to the people na sila ay nakanganga at naghihintay ng magiging katuparan ng hustisya na hinihingi ng mga taxpayers. So, dapat lamang i-limit, i-expand ang Office of the Ombudsman to all the provinces, i-enlarge ang ating Sandigang Bayan to all the regions, bigyan lamang ng 90 days to file or dismiss ang Ombudsman at bigyan din ng 6 months ang ating Sandigang Bayan to decide a case. Dapat yan, kung walang ebidensya, ibasura. Pero kung merong ebidensya, dapat naman ay ipakulong na para matuto naman ang ating mga government officials na magpahalaga sa ating sinasabing public office is public trust. Okay, thank you very much. Back to Kong Argel, awag back. Go ahead, Kong. Po, salamat po. Tungkol po sa corruption, noong January, dapat po ay magbibigay ako ng privilege speech sa Congress dahil marami pong nagsusubong sa akin ng mga magsasaka na yung libreng pataba na ibinibigay ng DA, kinakalakal. So, habang ginagawa ko po yung privilege speech, pinag-aralan ko po ang corruption. Of course, that's corruption. Kaya lang, sobrang pag-aaral ko, inabot ako na ang dami kong nadiskubre na pag-aaral tungkol sa corruption. Hindi lang pala yan ganyan kasimple issue. It is a social plague. May iba't-iba't pang kategorya ng corruption eh. Meron yung collective corruption na kumbaga ikaw na wala ka namang bahid, kaya lang pumasok ka sa isang industriya na kailangan mong maglagay, para makapaghanap buhay ka, kailangan mong sumama sa sistema. So that's collective corruption. Marami pong iba't ibang corruption. Pero ang nakikita ko pong talagang pinakaugat ng corruption ay ito rin ay pinaliwanag din sa akin ng kaibigan ko psychiatrist na si Doc Umali. Ang corruption ay nakaugat sa wala na kasi tayong hiya. Hindi na tayo nahihiya. Kumbaga kung may nahuli sa atin na involved sa corruption, tumatakbo pa rin. At nananalo pa rin. Kumbaga, o nagiging artista pa o kung ano-ano. Alam niyo po yon, nawala na tayo ng concept of shame. Kapag may ginawa kang kagaguhan, parang okay na ngayon eh. Okay lang eh. Ganun, parang tinotolerate na rin natin. So anong po ngayon ang gagawin natin para matigil to? Sa tingin ko po, yung henerasyon natin, wala na yan. Talagang give up na natin yan. Pwede, manghuli tayo kung kaya natin hulihin. Pero nakaugat na sa kultura natin. Baka pwede po natin putulin doon po sa ating mga kabataan. Ang binubuo ko po ngayon na study ay kung paano mag-propose na doon pa lang sa elementary high school, itinuturo na natin yung corruption. Itinuturo na natin na hindi ito maganda at ituro natin din na kaakibat niyan ay yung pagmamahal sa bayan. Kasi po sa Japan, pagka nahuli ka, nagpapakamatay o at least nagre-resign yung mga politiko out of shame. Baka pwede pong maibalik natin yung hiya doon sa ating mga kabataan. Baka pwede pong maayos natin yung curriculum natin na maipaliwanag sa mga bata na huwag nyo kaming gagayahin. Parang gano'n. Yung mga napapanood nyo, huwag nyo gagayahin. Masama yan. Matigil na yan. Kayo na lang yung magbago, magsimula. Change
should come from our children. After all, they are our hopes, they are our future. So, ako po, yun ang pinag-aaralan ko po ngayon na yung mga susunod na henerasyon baguhin po natin through education. Okay. Follow-up question. Alright, follow-up, Lakay. Sige. Go ahead. Follow-up, ano ha? Okay, ganito po yun eh. Yung sinasabi ni Congressman na sa Japan, naghaharakiri ang mga naakusan ng korupsyon. No? Yung naghaharakiri sila hindi dahil sa delikadesa. Sa Japan, may batas na kapag ikaw ay naakusan ng korupsyon at hindi ka umamin at dinaan ka sa paglilitis at napatunayang kurakot ka, no? Bukod sa paparusahan ka rin ng kamatayan, kung kamatayan ng parusa, kukunin pa ang kayamanan ng buong angkan mo. Buong angkan, ha? Pero, kung maghaharakiri ka, hindi, ikaw lang mamamatay, yung buong kayamanan ng angkan mo, intact, hindi kukunin ng gobyerno. Alam niyo ba kung bakit sila naghaharakiri? Sapagkat sa Japan, ang hukuman ay trial by jury of the people, by the people, for the people. Ang South Korea, noong 2007, nag-embark sila sa, nag-eksperimento sila sa trial by jury. Noong 2012, inadapt nila ang US style trial by jury. At nakita nyo nang nangyari sa Korea, lahat ng mga kurakot nilang dating presidente, halos kalahati nung nabubuhay ng mga presidente ngayon, nakakulong at nabawi nila yung pera. Naikwento ni former Vice Mayor na ang laban niya sa korupsyon, 5 years daw, probable cause pa lang. Former Vice Mayor. Ang kaso ni Binay, 10 taon sa Ombudsman ang probable cause, 10 taon sa Korte Suprema ang probable cause. Tabuan, 20 anyos. Sa trial by jury, 2 oras lang tapos na yung probable cause. So, ang ating mungkahi talaga sa inyo, lalo na kay Congressman, dahil ikaw ay nasa Senado, baka pwedeng ihain mo na palitan yung ating hukumang trial by palakasan ng trial by jury. Pero don't take my word for it, i-research ninyo. Tingnan nyo kung anong klaseng hukuman mayroon sa United States of America, sa United Kingdom, sa Canada, sa Japan, sa Australia, sa Switzerland, at sa Hong Kong, maging sa Hong Kong na komunista, at yung sa South Korea. And then, makikita nyo tiyak doon na ang susi ay nasa hukumang trial by jury para mapanagot ang mga salot na kurakot at magiging ligtas at mga milyonaryo, lahat tayo mga Pilipino. I rest my case, Lakay. Tama po yun. That's the case. Sige. Vice, gusto niyo po bang mag-react muna? Yes. Go ahead, Congressman. Sige, ako na po muna. Yung trial by jury, sikat po yan sa US, sa ibang bansa. Tayo po ay practicing lawyer din. So nakikita natin yung advantage at disadvantage ng current setup ng ating justice system. So ako naman po naniniwala na kahit ano po ang i-implement natin dyan na sistema, kung yung tao ay as a whole, yung ating kultura ay hindi nagpapahalaga sa fairness, sa justice, sa tingin ko po mababaliwala eh. Alam niyo po sa Hong Kong, totoo, pagka po kayo inakasuhan dyan, kahit Pilipino kayo, kalaban nyo ay taga Hong Kong. At ang judge ay taga Hong Kong. Makakasigurado kayo na kung sino yung tama, yun ang papaguran. Ngayon, paano nga, parang sa tingin ko, this is a social problem. Na siguro maraming mga factors, nature, nurture, lahat. Pero sa tingin ko po, ang kailangan magbago yung kultura natin. Paano natin makamit yung nagawa ng Japan at na ibang bansa. Hindi ko, medyo napakalalim, napakahirap na problema. Pero yun pong sa jury system, isa po siguro yan sa makatulong. Hindi ko sinasara yung aking pintuan dyan. Pag-aralan pa po natin ng mas malalim. I agree doon sa sinasabi ni Congressman Argel Kabatbat, na kailangan talaga
magkaroon muna ng pagbabago sa ating kaisipan sapagkat yan nagmumula ang commission commission ng crime. It begins with a thought, then it becomes an action, and then yun na, krimen na. But it has to be a combination of both approach, yung conditioning of the mind at saka yung paggagawa ng sapat na batas para talagang maging prohibitive ang commission ng crime. Kagaya ng sinabi ni Congressman Argel, no? Yung corruption natin naging ordinary na eh. We do not even we do not get offended pagka tayo ay hiningan ng bribe sa counter sa gobyerno. Kapag bumagal ang daloy ng papel ng ating na tayo naman ay nagbabayad, pag nagparamdam, tayo pa yung volunteer na nagbibigay. Di ba? Sabi, boss, baka naman pwedeng pabilisan natin. Ako na bahala sa'yo. This is an ordinary happening every day. And not one of our government employees and officials are offended by this approach. Ganon din naman yung taxpayers. So kung ganito na ang pananaw natin na yung mali ay hindi na natin ikinagagalit, ay talaga may problema tayo. This is already a social cancer that requires surgical operation. Kaya yung magmula sa eskwela hanggang doon sa kanilang pagtatapos, dapat talaga meron na tayo pinag-aaralan. Kasi ngayon, wala na yung ating palabra de honor. Wala na yung ating sense of shame. Hindi na natin ikinahiya. Ang masaklap nito, yung mga anak ng mga politiko na dapat sana sila yung nagiging check and balance ng kanilang mga magulang, ay hindi na nahihiya kapag nakikita nila ang congressman, ang mayor, ang governor, nasa news na inakusahan ng pagnanakaw, pati yung bata ay hindi nahihiya. Mayabang pa pumapasok sa eskwelahan. Ang ibig sabihin, yung susunod natin generation ay magiging mas malala pa rito. Kaya kinakailangan talaga magsimula tayo doon sa, kumbaga sa moral recovery program. Magkaroon tayo ng kahihiyan, magkaroon tayo ng palabra de honor, at pahalagahan natin ang ating dangal at ating pagiging tapat. More than money, more than wealth, and more than tawag dito, convenience. Kasi sa ngayon, nakafocus tayo because of our overexposure to the Western culture. Parang mas mahalaga sa atin yung bagong kotse, malaking bahay, bagong damit, no? At lahat ng mga ari-arian na maaari nating makuha, yun ang nagiging basihan ng ating pagkatao sa ngayon. Kung gaano kalaki ang bank accounts mo. Nawawala na sa atin yung honor, yung dignidad, yung integrity ng ating public officials, and they no longer observe what is mandated in the Constitution, that public office is a public trust because they are untrustworthy. So kung ito ay hindi pinapansin ng taong bayan, ibinoboto pa rin sila pagdating ng eleksyon, talagang meron na tayong sakit na dapat lamang ay operahan. And that is a very serious problem that the President and this administration must address kasi pinangako niya ito itigil ang korupsyon. Pero wala naman silang ginagawa para matigil ang korupsyon. Marami tayo ngayon, mga bagong mayayaman, karaniwan dyan, mga nanggaling ng Davao, lahat yata ng mga patay gutom sa Davao, dinala sa Metro Manila, sila yung mga bagong mga mayayaman dito, mga bagong milyonaryo. Nakakalungkot isipin sapagkat naghirap tayo para gawin natin presidente ang Rodrigo Roa Duterte sapagkat siya ang nakitaan natin ng pag-asa. Pero parang siya ay naigupo ng kanyang mga kasamahan, walang gawa at itinali ang kanyang mga kamay. Kaya nga kami ay nangihingi na lang ng democratic at revolutionary government na idideklara ng taong bayan sapagkat yun na lamang ang pag-asa. If the Congress fails us, if the President fails us, saan pa tayo pupunta? The only respectable institution right now na nakikita natin ay ang Armed Forces of the Philippines
at ang Korte Suprema. Kapag ang Korte Suprema at ang Armed Forces ay nakurap pa, wala na tayong pag-asa. This country will go to the dogs. Okay, lakay, konti legislation na lalakay, ano ha? Ang sinasabi ni Congressman, ano ha, patungkol sa kultura. Kung ang kultura is just a mere byproduct ng kalakaran sa bansa. Kung sasabihin naman natin na moral values ang susi para matuldukan ang korupsyon, nako, sa Vatican, nuk-nukan na ng moralidad. No, ha? Pero takot-takot din ang korupsyon. So ano ang susi talaga? Certainty of penalty. Hustisyang patas para sa lahat na hindi nagsisindikato at hindi namamanipula ng kahit na sinong Poncio Pilato sa gobyerno at trial by jury of the people, by the people, for the people. Among yun, na-try testing and proven na for centuries. But then again, don't take my word for it. I-resist po ninyo. Finger lang. Gamitin natin ang fixing sa Google Search. Thank you. Thank you. Kailangan natin dito lang kayo talaga. Salamat. Ang kailangan natin lang kayo ng crusade for moral recovery and cultural revolution para maibalik natin ang mga mahuhusay na pag-uugali ng Pilipino. Mixin na ito na kay. Okay. Kay Congressman Argel, ano po? Kamakailan na ipasa yung panukalang batas augnay doon sa no money, no candidacy policy, no isang candidate na COMELEC. Hindi pala na ipasa panukalang batas, kundi na ipasa sa komitiba diyan sa Kongreso panukalan ni Representative Edgar Maria Sarmiento na patawan ng 100,000 multa ang mga no isang candidate. Ano tindig ng inyong party list dito, Congressman? Hindi ko ako pamilyar dito sa panukala na to. Pero ako po hindi ako sangayon na kumbaga pitigilan natin yung mga tao na tumakbo. Pero gusto ko pong makita muna yung bill bago ko ako talaga magbigay ng mas komprehensibang komento. Kaya niyo po akong pag-aralan. Pero ako po ayoko ko sanang hindi ako payag na limitahan yung mga dapat tumakbo. Dapat po lahat ay may karapatan tumakbo. Good for you, Congressman, sapagkat noong September 3, 2019, naglabas ng desisyon ng Korte Suprema at binaklas na yung no money, no candidacy policy ng COMELEC na dahil labag sa saligang batas. May sinala kay Vice Mayor Villalti, pagka ba nagtagumpay ang Red Gov, binaklas lahat ng Korte Suprema, ang mga senador, kongresista, lahat, at ipapalit yung siyempre mga taga-revolutionary government. Ano ang garantiya na kayo ay hindi rin magnanakaw? Alam mo, ang garantiya natin sa ganyan ay yung mga batas na dapat papailalim dyan. Unang-una, kagaya ng sinabi ko kanina, dapat yung ombudsman natin ay proactive. Hindi yung naghihintay lamang sila na mag-file ng complaint. Dapat sila rin ay nagkakaroon ng education program para sa mga ahensya ng gobyerno para matutunan, pahalagahan ng mga nanunungkulan yung public office is public trust. Pangalawa, yung pagpapalawak ng mga tanggapan ng Office of the Ombudsman sa lahat ng probinsya, kailangan yun talaga na pagka nagka-file ng kaso ay dapat aksyonan nila. Alam mo, kaya marami natatakot na ngayon na mag-file ng kaso sa Office of the Ombudsman, lalo na kung mayor ang pinapailan. Dahil in the process, nagkakaroon niya ng harassment, intimidation, including death threat, no? Hindi ko naman siguro kailangan isalaysay na dito sa Makati, na-ambush ako at namatay ang driver ko dahil lamang sa kapapile ko ng corruption cases, no? But yun na nga dahil sa tagal ay nagkakaroon ng lakas ng loob yung mga magnanakaw sa gobyerno. Ang ginagawa nila, pag nag-file ng kaso sa kanila at matibay ang ebidensya,
maglalagay sila doon sa Office of the Ombudsman na tatawag na parking fee. For every month that the prosecution is delayed, bumabayad sila sa Office of the Ombudsman. At pagkatapos, pag umabot ng mga 2-3 taon, lalo na 5 years na, i-invoke nila yung Maceda Law na the right to speedy prosecution para ma-dismiss na yung kaso. Pero sa totoo lang, sila yung nagpapadelay ng kaso. Kaya dapat bigyan natin ng sapat na kapangyarihan ang Office of the Ombudsman na sila ay magdesisyon sa loob lamang ng 3 buwan. At ganun din ang Sandigang Bayan na bibigyan lamang sa ilalim ng batas na yan ng 6 na buwan para desisyonan ang kaso. At kung maaari nga by firing squad siguro, gumawa tayo ng batas na ganyan. Depende sa bigat ng kaso. For example, kung tatanungin mo personal, yung ordinary graft and corruption, pwede na yan hanggang 6 year imprisonment. 6 years imprisonment. Pero pagdating sa plunder, meaning 50 million and above, dapat firing squad na yan. We know that it is not entirely a solution, but at least it will discourage people dahil meron silang katatakutan na kamatayan. Ngayon, wala silang nakatakutan. So, dapat ganon. Bigyan natin ng ngipin ang mga batas at bigyan natin ng sapat na para kang, alam mo, pag nanguhuli ka ng, pag nagdidemanda ka, dapat para kang nanguhuli dito ng isda o nanguhuli ng hayop. Inaayos mo yung iyong dragnet para mahuli mo sila. At batas ang kinakailangan natin dyan. At dapat sana ang Kongreso at Presidente Duterte, kung siya ay seryoso sa stop corruption policy niya na sinisigaw ng kampanya, ay dapat ito ang unang-una niyang in-address sa kanyang zona sa Kongreso. Pinag-uusapan niya na gumawa ang Kongreso ng mga ganitong batas para sa loob ng administrasyon niya marami siyang naipakulong na mayor, barangay captain, congressman, governor, pati senador hanggat maaari. Honesty. I have identified the enemy who dumped us into this quagmire we are in. I have met the enemy face to face, and sadly, the enemy is us. We are our own tormentors, addressing the Filipino people. We are our own demons. We are as rapacious predators preying on the helpless, the weak, and the voiceless. We find corruption everywhere in government. Philippines is so corrupt, it's so lousy, that if you kill all congressmen, senators, and the president, we will have a new day. So I pray that if the earthquake comes, it comes now, this moment. Kompleto na tayo. May madamay pa tayo doon sa harap. Diba? Dahil lahat naman yan, mga magnanakaw. So that is the only way para po natin ang korupsyon. Okay. Thank you, Balkit. At oras na para kumain.